kayo? Ganun pa rin. Okay pa ba kayo? Oh. Kayo ba'y umiibig? Ha? Nagmamahal ba kayo? Nasaktan na ba kayo? Iniwan na ba kayo? Pinaasa na ba kayo? At kumanta na ba kayo? At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay... Maraming nabibigo at nabibiktima ang pag-ibig. At yung iba nagiging halimaw dahil sa pag-ibig. Pero hindi tunay ang pag-ibig kapag ikaw ay nagiging halimaw. Hindi ganyan ang pag-ibig na sinasabi ni Jesus na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Di ba? Ang anyo ng pag-ibig, ganyan. May pagganon-ganon. Di ba? Sinasabi, ang anyo ng pag-ibig ay pakyut. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi ganito, kung hindi ang krus. At ang ating binasang ebanghelyo ay hango sa huling hapunan. At anong huling hapunan? Bago mag-alay si Jesus ng kanyang buhay. Kaya sa umpisa pa lamang ng linya ng ating ebanghelyo, pagkaalis ni Judas. Parang tinotono tayo ng ating ebanghelyo. May Judas at may Kristo. Pero sa kabila ng pagkakanulo ni Judas, sinasabi pa rin ni Kristo, mag-ibigan kayo. Kahit na siya'y ibibenta, kahit na siya'y iiwanan, kahit na siya'y ipagkakanulo, sasabihin pa rin ni Jesus, mag-ibigan kayo. Tanong, mahal ba ni Jesus si Judas? Sagot, mahal ba ni Jesus si Judas? Ha? Oo. Mahal ba ni Jesus si Satanas? Oo. Pero hindi minahal ni Judas si Jesus. Hindi minahal ni Satanas si Jesus. So what is the opposite of love? Hatred. If you hate others, you don't love. If you hate others, you will crucify them. You will punish people because you hate others. And hate people, hate others. Kaya ang taong hindi nagmamahal sa sarili, hindi mamahalin ang iba. Hate people, hate people. Tignan niyo yung mga katabi niyo. Tignan niyo kung mukhang si Judas. Huwag niyong asawa niyong tignan ako. Naku, wag mag-asawa niyo. Wag. Baka ibang makita mo. No? Pero, nais kong bigyan ng palatuntunan ang pag-ibig na hango sa sinasabi ni Jesus. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Number 1, a love that saves. Ang tunay na pag-ibig, inililigtas ka. Hindi ka ipapahamak. Hindi ka bibigyan ng sugat. Hindi ka itataboy. Hindi ka paaasahin. Hindi ka sasaktan. Ang tunay na pag-ibig, inililigtas ka. A love that saves. Kaya mali yung kantang, bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, eto pa rin ako.
Mali yun. Ba't baliw na baliw ako sa'yo, hindi baliw ang pag-ibig? At walang dapat mabaliw sa tunay na pag-ibig. Father, binigyan ko lahat-lahat. Pati tuition fee ko, baliw. Iniwan naman ako. Bakit pati tuition fee mo, binigay mo? Kasi Father, mahal na mahal ko siya. Hindi mahal yan, baliw. Ang tunay na pag-ibig, hindi baliw. Kundi ang tunay na pag-ibig, nililigtas ka. Nililigtas ba kayo ng asawa mo? Tanong, sino po may asawa rito? Taas ang kamay. O ngayon, wala na. Taas ang mga may asawa. Inililigtas ka ba niyan? O pinapahamak ka? Ano, patay. Baka naman ang tingin nyo sa asawa nyo, baka ang tingin nyo sweldo, hindi pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, inililigtas ka. Actually, ang sakripisyo, hindi ka inililigtas. Ang pagkapakasakit, hindi ka inililigtas. Ang nakapagliligtas ay pag-ibig. Kaya kaya kang magsakripisyo, kaya kang magpakasakit sa ngalan ng pag-ibig. Pwede kang magpakasakit ng labag sa loob mo. Pwede kang magsakripisyo para pagdating ng panahon, meron kang investment. Anak kita, pinaaral kita, alagaan mo ko. Pero ang nakapagliligtas, ang pag-ibig, hindi ang sakripisyo. Pwede kang magsakripisyo, may sariling interes. Sige lang, sacrifice, para mapansin. Pag hindi napasalamatan, magtatampo. Alam mo ba, Father, ako ang nag-donate niyan. Pakialam ko. Hindi nakapagliligtas ang donation. Pwede ka magbigay, pero nang wala sa puso. Ang nakapagliligtas, pag-ibig. Tignan nyo ulit yung asawa niya. Tignan nyo, hindi ako asawa nyo. Huwag ako. Sabihin mo, iligtas mo ako. Ay, nakakainggit nga ang mga may asawa kapag inililigtas ang bawat isa. Di ba? Number 1. 10 to eh. Number 2. A love that gives life. Ang tunay na pag-ibig, nagbibigay buhay. Tignan nyo ulit ang katabi nyo. Kung buhay o patay. Hindi ba? Kapag nagmamahal ka, buhay na buhay ka. Magluluto ka ng pagkain, kumakanta ka pa. Di ba? At yung pagkain at ikaw, nagkakaroon ng buhay. Di ba? Kaya yung asawa mo hinahanap yung pagkain. Kahit kalabasa at sitaw man lang yan. Basta't niluto ng may pagmamahal, nagbibigay ng buhay. Yang mga junk food, papatahin kayo yan. Yan yung mga maraming asin, yan yung mga french fries na kinakain ninyo, papatahin kayo yan. Picture ng pagkain ng kung ano-ano. Yung nilutong tinola ng nanay nyo, hindi nyo mapicturan. Mas masustansya ang tinolang manok na merong ampalaya at merong yung dahon na yon, yung mga bilog-bilog. Malunggay, kesa sa chicken joy. Ay,
bubuhayin kayo ng ampalaya kesa sa bacon. Basta't kapag ang tunay na pag-ibig, binibigyan ka ng buhay. A love that gives life. Number 1, a love that saves. Number 2, a love that gives life. Kaya kita nyo, yung taong may nagmamahal, buhay na buhay, kahit naghihirapan, pero punong-puno pa rin ng buhay. Amen. O sa mga nagmamahal, bigyan nyo ng buhay. Huwag nyong patayin ang inyong minamahal ng sama ng loob. Huwag nyong patayin ang inyong mga mahal sa buhay ng hinanakit, ng galit. Kung hindi, buhayin sila sa pagpapatawad. Buhayin sila sa pangunawa. Buhayin sila sa pag-ibig. Alam nyo, nauuso, di ba yung mga road rage, yung mga nambabangga. Kita nyo, kapag ang tao galit, walang nagmamahal dyan. Kapag ang tao galit, hindi yan minamahal. Kaya galit sa mundo. At kapag galit, hahanap yan ng isang taong gagalitin niya. Misery loves company. Pero kapag ikaw may nagmamahal sa'yo, kapag binunggo ka, papatawarin mo. Hindi mo tututukan ng baril. Hindi mo aawayin. Hindi mo susuntukin. Kasi may nagmamahal sa'yo. Oh, amen. O, tignan niyo pa yung katabi niyo kung buhay. Diba, nakwento ko nga, binangga ako, diba? Hindi man ako nagpakilalang pare, pero nakita niya may istola ako. Sabi, ay, pari po pala kayo. Opo, pari ako. Ay, kaya pala hindi kayo nagalit sa akin. Eh, bangga yung likod ko, banggang-bangga. Nakahinto lang naman ako. Eh, inamin din, total, pari po kayo. Eh, kasi po, nag-chat po ako eh. Ayun. Company driver, tinanggal sa kumpanya. Eh, paano mo sisingilin ngayon? Ang hirap. Diba? Pero okay lang yan. May marami namang nagmamahal kay Father J. Ganun eh. Kapag marami nagmamahal sa'yo, hindi ka magagalit sa kapwa mo. Bibigyan mo pa ng buhay, patatawarin mo pa, uunawain mo pa, kasi may nagmamahal sa'yo. Amen. Number 1, a love that gives, a love that saves. Tulog agad itong mga ito na pagdating sa exam, bagsak kayo. Number 2, a love that gives life. Number 3, a love that hopes. Ngayon ay Jubilee Year of Hope. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka paaasahin, bibigyan ka ng pag-asa. Sa kabila ng kahirapan, alam mo, may magbabago sa buhay mo. At alam mo, babaguhin ang mahal mo sa buhay ng dahil sa pag-ibig. Kaya yung mga tamad na tatay, nagiging masipag, binago ng pag-ibig. Yung mga nanay na chismoso-chismosa, ngayon naglilinis na ng bahay, binago ng pag-ibig. Ang mga anak na batugan, ang mga anak na puro cellphone ng cellphone, kapag binahal ng magulang, nag-aaral ng mabuti, binago ng pag-ibig. May pag-asa sa tunay na umiibig. Tignan nyo yung katabi nyo ulit. Tignan nyo kung may pag-asa.
Ang ganda ng pag-ibig, ano? Kaya sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat hindi tayo bibiguin ng pag-ibig. Babaguhin tayo ng pag-ibig kasi may pag-asa sa pag-ibig. Ay, sana yung pagmamahalan natin sa isa't isa tulad din ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Handang magbigay, handang magpatawad, na kahit nakapako na sa krus si Jesus, pinagdarasal pa rin tayo. Sana ganun ang pag-ibig natin. Handang magparaya. Total mahal kita, kaya handa ako ibibigay ang lahat kahit mawala ka sa akin. May kwento po ako. Bago po ako pumasok sa seminaryo, may dati po akong girlfriend. Atin-atin lang ha. Siyempre, yung dati kong girlfriend, mas maganda kaysa sa inyo. Siyempre, girlfriend ko yun. Nag-aaral siya sa De La Salle. Tough, you know. Matalino. For me, intelligence is sexy. How much more added with the face is beauty. Pero nung sinabi kong magpapari ako, iyak siya ng iyak. Mawawala ang pogi kong boyfriend. Inaasam-asam ko pa naman siya. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Hindi ko siya mapatahan sa kanyang kaiiyak. Bandang sa uli, umalis na ako, pumunta na ako sa seminaryo. Hindi na kami nakapagpaalam ng maayos sa isa't isa. Hanggang isang araw, pumunta siya sa seminaryo kasama ang kanyang magulang. At sinabi niyang, mahal pa rin kita. At dahil sa pagmamahal ko sa iyo, gusto kitang maging pare. At alam nyo ba, hindi pa yun. Eto pa nga. Ako ang nagkasal sa girlfriend kong yun. Doon sa Batangas, Calaruega, habang lumalakad siya, sabi ko sarili ko, akin to eh. Akin to eh. Kaya yung, at ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya? Ngunit ang totoo ay talagang ayaw mo na. Pero ganun eh. Pinalaya ako ng pag-ibig niya at naging maayos akong pare dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya lovable ako. Maraming nagmamahal sa akin kasi may nagmahal ng tunay sa akin. Girlfriend ko pa lang yun. Ano pa kung si Jesus? Di ba? Wag na tayong lumayo. Mga anak, mahal kayo ng mga magulang nyo. Kaya mag-aral kayong mabuti. Huwag muna kayong maglabing-labing. Para pagdating ng panahon, ang mga magulang nyo naman ay bigyan nyo ng karangalan. Ipasyal nyo kung saan-saan. Gusto nila. Huwag muna kayo. Gawin yung inspirasyon ng inyong mga magulang. Ipasyal nyo sa safari, Africa, or in their place in Nigeria, or you just eat noodles in Vietnam. Ano ba? Wag muna kayo mag-asawa. Tumanaw muna kayo ng utang na loob sa inyong mga magulang ninyong nagpaaral sa inyo. Amen? Maliwanag po. Nag-enjoy na kayo. Ayan ha, love one another as Christ
loves us. Pakisabi sa inyong mga katabi, I love you. Ayusin nyo. Ulitin nyo, I love you. Di ba may kantang, oh, I love you in the love of the Lord. Oh, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of your name. Di ba? Magmahalan tayo. Bumili kayo ng sampagita sa baba, wala pa silang benta. Yung mga nagtitinda sa labas, ngitian nyo lang. Di ba? Ganun eh. Hindi naman sinasabing pagmamahal eh, kung ano-anong gagawin natin. Just a little act of kindness is enough to express our sincere love for one another as Christ loves us. Amen? Pahayag na po natin.